Afternoon guys, Bible verse reflection, Filipino version. Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Ibig sabihin guys, magtiwala tayo sa Panginoon, sa plano niya. Sa buong puso, isip at kaluluwa ay magtiwala ka sa kanyang plano para sa iyo. At alam mo naman na alam naman natin na kayang gumawa ng Panginoon ng higit pa sa ating kayang i-imagine, sa kaya nating intindihin. Higit sa pag-intindi ng tao ang kaya niyang gawin. Kaya wag nating maliitin ang kanyang kakayahan. Okay? Oo, maaring sa tingin natin effective yung naisip natin. Tingin natin magiging successful tayo sa naisip nating plano o magiging masaya tayo dun. Pero, mas maganda pa rin kung plano yun ng Panginoon para sa'yo. Kasi kung plano niya yun para sa'yo, alam niyang makakabuti yun sa'yo at mas magiging better version ka ng iyong sarili. Sa lahat ng ginagawa mo, ialay mo sa Kanya yung ginagawa mo. Yung sarili mo, isuko mo, ibigay mo na, isurrender mo ang lahat sa Kanya. Kasi kaya niya naman eh. Kaya kanyang tulungan sa pinagdadaanan mo. Kaya niyang tulungan yung plano mo. Nagawa niya na nga eh, di ba? Nandiyan na yung plano. Kailangan mo lang magtiwala sa plano niya para sa'yo. At huwag kang magmatigas na yung plano mo susundin mo. Minsan, siguro, susundin mo yung sarili mo. Pero most of the time, sana sundin mo yung plano ng Panginoon para sa'yo. Kasi, at the end of the day, yun pa rin ang alam mo na makakabuti para sa'yo. Kasi kapag sinunod mo ang plano ng Panginoon, tutuwid ang landas mo, mas lilinaw ang pananaw mo, at parang liliwanag yung journey mo patungo do sa iyong goal na tinatahak. So, ang pinaka-focus ng Bible verse na ito ay magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso, ng walang pagdududa. Kasi yun ang pinakakalaban natin yung sarili natin, yung pagdududa, yung inggit. Lalo sa Pilipinas, ano bang pinaka-problema natin? Crab mentality. Yung pagkainggit. Pagka may nauungusan ng konti, wala na. Papatamaan mo na. Mag-aaway na kayo dahil lang nakaangat ng konti. Kahit kayo magkakaibigan na, ilang taon na magkakasama. Sa classroom, isang buong taon magkasama. Sa trabaho, ilang taon na kayong magkakatrabaho. Tapos sa ating barangay, may mga nakikilala o kahit sa bansa natin sabihin nating mas sa pera, sa mga kagamitan, nag-share ng mga post na kung saan pumupunta, nabibili kung gusto nila. Yun ang pinakahadlang sa atin, yung inggit, yung pagmamataas natin, yung tingin natin sa sarili, yung iniisip natin sarili kaysa sa iba. Yan yung magpapaliko ng daan. Yan yung magpapahirap ng ating journey patungo sa goal natin. Sa layunin natin na maging best version ng sarili natin at patupad natin yung mga pangarap natin. Hindi naman ibig sabihin perfecto ka na. Kailangan maging perfecto ka sa kada sinasabi kong Bible verse. Hindi yan. Kahit tayo makasalanan, kung magtitiwala ka sa plano ng Panginoon, tutuwid ang landas mo. Kahit ikaw ay napakamakasalanan ng tao. Yun lang yun. So, yun, gamitin ng maayos sa social media sa tamang paraan, ikalat ang salita ng Diyos at hikayatin ng iba na makilala pa si Jesucristo.